Music 5, Quarter 3, Week 2, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Istruktura ng anyong musikal, unitary. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang musika ang istruktura ng anyong musikal, unitary. Ang ating most essential learning competencies ay nakagagawa ng 4 na taludtod o linya ng awit sa anyong unitary. Pamilyar ba kayo sa awiting Boom Boom Tagalog version? Sinubukan mo bang awitin ito? Anong naramdaman mo pagkatapos mo itong awitin o pakinggan? Sinubukan mo rin bang maglapat ng sarili mong liriko sa kahit anong uri ng awitin? Ang paglalapat o paghahalaw ng mga awitin ay nauso mula pa noong dekada 70 at ginagawa pa rin ng ilang mga awit magpahanggang sa kasalukuyan. Maraming mga awit na Filipino ang gumagawa ng mga sarili nilang bersyon ng mga awiting Ingles gaya ni Rico J. Puno, Haji Alejandro at maging si April Boy Regino, Regine Velasquez at Sara Geronimo. Inaasahang sa huling bahagi ng aralin na makagagawa ka ng awiting nasa anyong unitary. Likas na sa mga Pinoy ang maging malikhain sa anumang bagay, lalo na ang pagbuo ng musika. Naipahayag ng sino man ang kanyang damdamin at ideya sa pamamagitan ng pagsulat ng anumang komposisyong musikal. Natutuhan nating ang unitary song ay binubuo ng isang verse na di inuulit ang pag-awit o tugtog. Ito ay binubuo ng 4 na linya o taludtod. Halimbawa, gaya ng awiting Happy Birthday. Ang Happy Birthday song ay binubuo ng 4 na linya o taludtod at ito ay may isang verse lamang. Kung isusulat ng patula ang awit, bubuo ito ng isang verse o isang saknong na may 4 na taludtod. Tingnan natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ito ay may 4 na taludtod. Ang 4 na taludtod na ito ay isang verse o isang saknong. Ang tula ay isang masining na paraan ng pagsulat na bahagi ng panitikan at literature. Ito ay nagpapahayag ng damdamin o ideya ukol sa mga bagay, pangyayari o anumang interes ng isang manunulat. Bahagi na ito ng panitikan magmula pa sa ating mga ninuno. Ito ay maaaring may sukat o malaya. Mayroon din namang tugma o magkakasing tunog na salita sa huli ng mga parirala. Binubuo ito ng mga taludtod at saknong, gaya rin ng mga liriko ng mga awitin. Masasabi nating maaaring gawing awitin ang mga tula. Ito ay sa pamamagitan ng paglalapat ng himig. Ngayon ay dumako na tayo sa unang pagsasanay bilang isa. Sumulat ng isang simpleng tula na may 4 na taludtod tungkol sa iyong kaibigan. Lagyan ito ng pamagat. Isulat ito sa kwaderno. Markahan ang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa tamang column ng rubric sa baba. Narito ang halimbawa kong tula para sa aking kaibigan. Ang matalik kong kaibigan. Anumang adventure, game na game siya. Pag-akyat sa bundok ang hilig niya. Hindi ako nababagot kapag kasama siya, sapagkat siya ay makulit at masayahing talaga.
Sa aking ginawang tula, ito ay binubuo ng 4 na taludtod. Ito ay isang saknong o isang verse. At ang bawat dulo ng taludtod ay magkakasing tunog. Ngayon, narito naman ang rubrics. Ang mga pamantayan ay: nasunod ang anyo ng ginawang tula. Ang aking tsetsekan para sa aking sarili ay pangatlo, katanggap-tanggap. Naipakita ang pagiging malikhain sa paggawa ng tula. Ang aking numero ay pangalawa, mapaghuhusay pa. Sumunod, naipadama ang damdamin sa tulang isinulat. Ang aking tsetsekang numero ay panglima, pinakamahusay. At naipakita ang pagiging malikhain. Ang aking tsetsekang numero ay pang-4, mahusay. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Basahin ang tula sa ibaba. Alamin ang damdamin ng manunulat ukol sa kanyang alaga. Suriin ang mensaheng nais niyang ipahiwatig sa mambabasa. Narito ang tulang Ang Aking Alaga. Alam niyo ba ang tulang ito? Basahin natin mga bata. Ang aking alaga. Ako ay may alaga, asong mataba, buntot ay mahaba, malinis ang mukha. Ako'y mahal niya, mahal ko rin siya, kaya't kaming dalawa ay laging magkasama. Ang mensahe sa tulang ito, ang pagmamahal ng amo sa kanyang alaga. Ganon din naman ang pagmamahal ng alaga sa kaniyang amo. Ngayon naman ay gumawa ng tulang may 4 na taludtod tungkol sa iyong paboritong alaga. Pag-aralan ang himig ng happy birthday. Pagkatapos, ilapat ang ginawa mong tula sa himig ng awiting nabanggit. Sa tulong ng iyong magulang o kapatid, awitin ang iyong komposisyon. Isulat sa typewriting ang iyong tulang isinulat. Maaring i-video ang gawain at ipadala sa guro. Markahan ang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa tamang column ng rubric sa baba. Narito ang halimbawang tulang aking ginawa. Ito'y may pamagat na Ang Mga Cute Kong Pusa. Ako'y may alaga, 2 cute na pusa. Snow at Orange ang pangalan nila. Ang aking ginawang tula ay may 4 na taludtod o isang saknong. Ngayon, ilalapat natin ito sa tono ng happy birthday song. Ako'y may alaga, 2 cute na pusa, Snow at Orange ang pangalan nila. Ako'y may alaga, 2 cute na pusa, Snow at Orange ang pangalan nila. Ngayon naman ay lagyan na natin ng check ang bawat pamantayan. Para sa akin, naawit ng may wastong tono ang komposisyon. Ang aking score ay pangalawa, mapaghuhusay pa. Sumunod, naipakita ang pagiging malikhain sa paggawa ng awit. Ang aking score ay pang-4, mahusay. Sumunod, naipadama ang damdamin ng awit. Ang aking score ay pangatlo, katanggap-tanggap. At naipakita ang kasiyahan sa pag-awit. Ang aking score ay pangatlo, katanggap-tanggap. Upang makagawa ng awit na may 4 na linya at nasa anyong unitary, dapat tandaan ang istruktura o disenyo ng anyong ito. Marapat ding tandaan na mahalaga ang tema kapag gumagawa ng isang komposisyon. Tulad ng pagsulat ng tula, maaring ito ay may sukat o kaya naman ay malaya. Mahalagang malaman ang sukat ng mga taludtod ng awit upang maging angkop din ang pagpapalit ng mga liriko nito. Para naman sa pagsasanay bilang 3, pagmasdan ang larawan. Suriin ang nais ipahiwatig ng mga larawan. Batay sa iyong ginawang pagsusuri, gumawa ng tulang may 4 na taludtod tungkol sa pagmamahal.
Lagyan ito ng pamagat at pagkatapos, ilapat ang ginawa mong tula sa anumang awiting iyong nais. Isulat ang iyong komposisyon sa sagutang papel, kasama ang bahagi ng awiting paglalapatan ng iyong komposisyon. Maaring humingi ng tulong sa iyong magulang o kapatid sa paggawa. Pagsanayang awitin ang iyong komposisyon at awitin ito, maaring i-video ang gawain at ipadala sa guro. Markahan ang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa tamang column ng rubric sa baba. Narito ang halimbawa kong tula na may pamagat na ang aking inay. O ang aking inay, mapagmahal kang tunay. Inalagaan mo kung mainam, hanggang paglaki kaagapay. Ngayon ay lalapatan natin siya ng awiting The Farmer in the Dell. O aking inay, mapagmahal kang tunay, inalagaan mo kung mainam hanggang paglaki kaagapay. O aking inay, mapagmahal kang tunay, inalagaan mo kung mainam hanggang paglaki kaagapay. At narito ang rubrics. Narito ang mga halimbawa kong score. Para naman sa pagsasanay bilang 5, tingnan ang larawan sa ibaba. Gumawa ng isang saknong ng tula ukol dito. Isulat ito sa sagutang papel. Narito ang halimbawa kong tula. Mukbang. Maraming pagkain nakalagay sa dahon. Pinagsasalu-saluhan naming magkakaibigan. At narito naman ang rubrics at halimbawa ng aking score. Para naman sa pagsasanay bilang 6, humingi ng tulong sa iyong magulang o kapatid mula sa ginawang tula sa gawaing pagkatuto bilang 5. Gawin itong awit na nasa anyong unitary. Pagsanayang awitin ang komposisyon at awitin ito sa harap ng mga magulang. Maaring i-video ang gawain at ipadala sa guro. Markahan ang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng check ang tamang column ng rubric sa baba. At narito ang rubrics. Narito rin ang mga halimbawa kong score. At para naman sa panghuling pagsasanay bilang 7, sumulat ng isang tula na may 4 na taludtod ukol sa mensahe na ipinababatid ng poster sa taas. Humingi ng tulong sa iyong magulang o kapatid at gawing awit ang tulang iyong isinulat sa anyong unitary. Pagsanayang awitin ang komposisyon at awitin ito sa harap ng mga magulang. Maaring i-video ang gawain at ipadala sa guro. Markahan ang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng check ang tamang column ng rubrics. Pagmasdan ang larawan. Ano ang mapapansin niyo sa larawang ito? Tama! Ito ay tumutukoy tungkol sa COVID-19. Makikita sa larawan ang mga hakbang kung paano maiiwasan ang sakit na COVID-19. At narito ang halimbawa kong tula. Pandemya. Sa isang iglap lang, marami nang naganap. Pandemya'y ginulo ang mundong ibabaw. At narito naman ang halimbawa kong score para sa rubrics na ito. Sa inyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Nauunawaan ko na, nababatid ko na, kailangan kong higit pang matutuhan ang tungkol sa. Ayan mga bata, kayo na lamang ang magsagot ng mga ito. Mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!